Nagsimula na rin magprotesta ang mga anti-Marcos administration bago pa magsona. Para po makakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, makakausap natin live mula sa Commonwealth Avenue ang ating mobile journalist or Mojo na si Francis Orsio. Francis, ano na ba ang latest dyan sa area mo? Angelo, makikita nyo nga nandito tayo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kanina dito nila isinagawa yung kilos protesta ng bagong Alyansang Makabayan Southern Tagalog. Bilang bahagi yan ng kaunang protesta na gagawin naman mamaya sa main program nila at 1 p.m. dito rin sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kanina nasaksihan natin yung ilang mga grupo na pinapanawagan nga yung ilang mga halimbawa na lang yung kontra ka sa Pangulong Bongbong Marcos, yung panawagan nila sa ilang problema sa sektor ng agrikultura sa bahagi ng southern regions dito sa ating bansa. Pero bahagi din ng program nila kanina yung pagsusunog ng FEG, Angela, at nakita natin yon kanina. Pero so far, wala namang apprehension mula sa Philippine National Police at sa Quezon City Police District at mapayapa namang na-disperse ang protesta nila kaninang alas 8 ng umaga. Angelo. Yes, Francis, ano pa ibang grupo na kasali sa rally? Because I understand pati Manibela daw makikilahok. Pero ang problema, parang sinabi po ng PNP na yung mga ibang grupo na walang permit, this time around talagang huhulihin daw nila kung pumilit daw mag-rally. Yes, Angelo, kanina yung mga, bukod sa mga youth groups, meron din mga farmers groups at yung PISTO, grupo ng mga tsuper ng mga jeepney drivers. At bukod doon, syempre yung mga ilang nangunguna sa mga progresibong organisasyon tulad ng Kabataan Party List, ng Gabriela Women's Party, pati na rin yung ilang pang mga grupo na bahagi ng Makabayan Bloc. Bukod doon, yun, yung may mga ilan din tayong mga grupo pa mula sa iba pang sektor na gusto nga din ipanawagan yung mga hinaing nila kontra sa Pangulong Bongbong Marcos administration. Ano-ano ba yung mga pinoprotesta ng mga grupo dyan ngayon? Ang pinaka-highlight kasi ng panawagan ng mga nagprotesta dito, ipaglaban yung kondisyon ng mga halimbawa magsasaka sa may Southern Tagalog regions kasi may mga ilan daw sabi nila pinupuntahan na ng mga militar tapos halimbawa inaagaw naman ng mga malalaking business yung kanilang lugar at yung mga magsasaka nawawalan ng hanap buhay. May iba naman problema sa urban poor, sa environment at sa labor sector kasi yung iba ang panawagan nila taasan pa yung sahod ng mga manggagawang Pilipino kasi ito nga yung matatandaan natin kakapasa lang o kakadagdag lang ng minimum wage para sa mga nagtatrabaho ng mga minimum wage earners pero sabi ng mga ilang manggagawang nasa kilos protesta kanina kulang pa raw ito at sana raw ay madagdagan pa ng Pangulo. Yun yung mga ilan sa mga ipinapanawagan nila, Angela. We'd like, Francis, siyempre we'd like to get an overall mood comparative also to last year because this is the first sona ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahiwalay na sa mga Duterte. So comparatively sa last year, do you see a bigger number? Although mamaya pa ang pinaka-peak, do you see a bigger number of mga anti-Marcos rallies? Sa ngayon, wala pa tayong pinakadatos mula sa bagong Alyansang Makabayan dahil ito yung pinakamangunay na anti-rally organization para doon sa pagbubuo ng programa na kilos protesta kontra sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ina-expect na libo-libo yung magpa-participate dito sa pangungunahan ng protesta ng bagong Alyansang Makabayan. Pero para doon sa mga ibang grupo kasi meron na rin tayong mga ilang rallies na mga BBM rallies at ito nga yung kino-cover natin yung mga anti-rallies. Pero sa ngayon, nakahanda na rin ang Philippine National Police para dito sa libo-libong magpo-protesta. Sabi nga ng PNP chief kanina, ang order niya, maximum tolerance para sa PNP. Pero ayun nga, kung mayroon daw mga kapulisan na masasaktan mula doon sa mga nagpo-protesta, talagang puhulihin nila yung mga magpo-protesta na iyon. Sa ngayon, nasa 22,000, Angela, yung nakakalat na PNP personnel mula doon sa Batasan hanggang dito sa Commonwealth Avenue bilang paghahanda nga sa SONA. Alright, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Francis Orsio live mula sa Commonwealth Avenue.